landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, nang ang tao'y nalugmok sa sala, pinangako ang Birhen ay maghiling, ang sanggol niya ay Emmanuel. Saya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Welcome po sa ating ikaapat na Misa de Gallo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, O Panginoon, kawan
sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, isasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan.
Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kan San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudiya, may isang saserdote nga ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon-tipon sa labas ang mga tao at nanalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat sila'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga sinyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsupo. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din po, Father. Ako po ay si Father Dandy Marababol, galing po sa Mindanao. First time ko po nakapunta dito at pasensyahan niyo po yung Tagalog ko kasi medyo may pagkatigasin, no? Hindi po ako sanay. Sa ating Misa de Gallo ngayon, ang tema na ating pagninilayan ay ito: pinakikinggan ng Panginoon ang panalangin ng kanyang mga maliit na anak. At ang sektor na pagbigyang pansin ay ang mga manggagawa. Mga kapatid, ngayong ika-4 na araw ng Misa de Gallo, ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa ang isang napakalalim na katotohanan. Ang Diyos ay laging nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak, lalo na sa mga itinuturing na maliit. Sa unang pagbasa, narinig ng Diyos ang panaghoy ng mag-asawang sina Manoa at ang kanyang asawa na Baog. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, dumating ang anghel ng Panginoon at nagdala ng balitang puno ng pag-asa. Magkakaroon sila ng anak na magiging kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas ng Israel. Sa Ebanghelyo naman, nakinig din ang Diyos sa panalangin ni Zacarias at Elizabeth, kapwa matanda na at walang anak. Sa dalawang kwento, iisa ang tema: ang Diyos ay tapat at sa tamang panahon, siya ay tumutugon sa pusong mapakumbaba. Ang mga maliit ay hindi lamang yaong walang kapangyarihan, kundi yaong marunong kumapit sa Diyos kapag tila wala ng ibang kakapitan. Sila yung mga tahimik na lumalaban, nagsasakripisyo at umaasa. Sa ating lipunan, sila ang mga manggagawang Pilipino. Sila ang mga Batanggenyong nagbabanat ng buto sa bukid, sa opisina, sa pabrika, sa construction sites, o sa malalayong bansa bilang OFW. Sila ang mga ama at inang nagdarasal gabi-gabi, humihingi ng lakas habang iniisip kung paano maipapadala ang sapat na pera para sa pamilya. Marami sa kanila ay hindi naririnig ng lipunan, pero sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng pagod at pag-asa, naririnig sila ng Diyos. Ang kanilang pawis ay panalangin. Ang kanilang luha ay sakripisyo. Ang kanilang pag-asa ay tinig ng pananampalataya. At kung titingnan natin ang ating lalawigan ng Batangas, makikita natin na ito'y naging tahanan ng napakaraming industrial parks at kumpanya. Sa bawat pabrika at planta, libo-libong Batanggenyo ang nagtratrabaho araw at gabi upang maitaguyod ang pamilya. Sa bawat mahabang biyahe, sa bawat pagod sa pag-uwi, dala nila ang mga panalangin na madalas hindi nasasambit, ngunit malinaw na naririnig ng Diyos. Sila ang mga maliit na itinatanghal ng simbahan ngayong gabi. Sila ang mga pagod, ngunit patuloy na umaasa. Ang mga tahimik, ngunit malakas ang loob na manampalataya. Sabi ni San Juan Pablo II sa Laborem Exercens, sa pamamagitan ng paggawa, hindi lamang binabago ng tao ang kalikasan, kundi tinutupad din niya ang kanyang pagkatao.
Ang paggawa sa makatuwid ay banal. Ang bawat araw na ginugol ng manggagawa sa paggawaan ay pakikibahagi sa mismong paglikha ng Diyos. Kaya't ang paggawa ay hindi lamang paghahanap buhay, ito'y pananampalataya sa Diyos. Ngayong ipanagdiriwang natin ang taon ng pag-asa, paanyaya ito na muling paniwalaan na ang Diyos ay kumikilos kahit sa katahimikan. Tulad nila Manoah at Zacarias, marahil ay matagal na tayong naghihintay ng sagot. Ngunit tandaan natin na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kanyang presensya. Ang pag-asa ay hindi lang paghihintay, kundi paninindigan. Magtiwala lang tayo, mga kapatid. God will answer our prayers in the right time. Ito ay ang magpapatuloy sa kabutihan kahit pagod na, manalangin kahit tila walang tugon, at magmahal kahit nasasaktan. Bilang simbahan, lalo na bilang sambayanang Batanggenyo, tinatawag tayong pagyamanin ang diwa ng synodality. Ito ay ang sama-samang paglalakbay bilang bayan ng Diyos. Ang simbahan ay dapat maging tahanan ng mga maliit, tahanan ng mga manggagawa, ng mga dukha, at ng mga nawawalan ng lakas ng loob. Ang ating tungkulin ay hindi lamang mangaral, kundi makinig. Hindi lamang magbigay, kundi makibahagi. Hindi lamang magsalita, kundi makisama sa laban at pag-asa ng ating kapwa. Tinatawag tayo maging tinig ng pag-asa para sa mga walang tinig. Sa ating mga programa at pagkilos, hayaan nating maramdaman ng mga manggagawa na ang may simbahang nakikinig at nagmamalasakit. Na mayroong simbahang hindi nagmamasidlang, kundi nakikisama sa kanilang pakikibaka para sa dignidad at pag-asa. Ang ating pagkilos ay maging tanda nawa na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga taong handang maglingkod at magmahal. Sa bawat patak ng pawis ng isang Batanggenyong manggagawa, sa bawat pagod na kamay ng isang ina sa pabrika, ay naroroon ang Diyos. At sa bawat pagkakataong tayo ay tumutulong, nakikinig at nagmamalasakit, doon siya nahahayag. Mga minamahal na kapatid, hinahamon tayo ng Ebanghelyo na maging handang makinig, handang umunawa, at handang magpakumbaba. Tulad nila Manoah, Elizabeth at Zacarias, sila ay mga taong matagal nang naghintay, ngunit hindi nawala ang tiwala. At higit sa lahat, maging kasama ng mga maliliit, sapagkat sa kanila madalas nananahan ang Diyos. Alalahanin natin na ang panalangin ng mga maliliit ay hindi kailanman nawawala sa pandinig ng Diyos. Kapag ang ating puso ay mapagkumbaba, tapat at umaasa, doon tayo nagiging tunay na simbahan ng pag-asa. Ang Diyos ay patuloy na nakikinig at sa bawat panaghoy ng kanyang mga anak, siya ay patuloy na sumasagot sa paraan ng pag-ibig. Please all stand. Mga kapatid, nalalapit na ang katuparan ng kaganapan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ating buong taimtim, tayo'y dumulog sa makapangyarihang Ama na mapuspos niya tayo ng kanyang mga pagpapala.
Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ganap na maihanda ng simbahang katolika ang mga mananampalataya na maging marapat sa pagdating ng bugtong na anak, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan ay palaganapin niya sa sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaluguran ng Diyos ay maipadama nawa niya sa gitna ng mga tiisin at pagsubok na dinaranas ng mga taong may pinapasang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng kahandaan sa pagsilang ng Mesiyas ay pangunahing maisagawa ng mga angkan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin at Diyos na makapangyarihan, gawin mo nawang maging marapat ang iyong sambayanan sa paghahanda ng sarili na maging panuluyan ng Mesiyas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng simbang gabi tuwing 5 ng hapon, maliban kong linggo na 6 ng gabi. At ng Misa de Gallo tuwing 4 at kalahati naman na madaling araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedules na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong ito ay hinihikaya tayong mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, delata, noodles na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Ika-4, sa darating na December 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaalas ng iyong kabutihan,
kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.